Praise be Jesus and Mary. Now and forever. People do not put new wine into old wineskin. Otherwise, the skins burst, the wine spills out, and the skins are ruined. Mayong buntag sa tanan. I think, ano ba man yata umaga po. Ano na pala na ako. Na pala, no? So, sino ba sa inyo ang naka-experience o nakakita na ng paggawa ng wine? Oh, siguro dito sa Pilipinas, rarely. No? Sa Italy, no, kung saan I stayed at least 13 years, no, kita ko doon, no, kung paano gawin ang wine. At the same time, isa rin tayo sa mga nag-harvest ng grapes para gawing wine, no? At alam nyo, dati, no, kaya pala masarap ang wine, no, lalo na sa mga mga youth ngayon, no? Kaya daw masarap ang wine dati kasi inaapakan para pigain yung grapes, no? Yun. Kung may alipunga pa yung ano, lalong mas masarap, di ba? No. Pero ngayon, no, today, no, because of the technology, meron na sila yung parang malaking gulong, no, na pato, solid, no? Yun ang nagpipisa sa ubas para lumabas yung katas, no? Hindi na sila inaapakan ng mga ano, no? And ano pang ginagawa para makagawa ng wine, no? Kinahanglan ilagay siya sa isang container na bago, no? At no, yung kalimutan ko yung kasabihan sa Italian, no? Merong feast, I think Saint Martin de Porres, na kinahanglan yung wine magbula na, no, para maging masarap yung kalalabasan ng wine, yung ubas, yung alak, no? At may kasabihan sa Tagalog, no? Ano yun? Ang sabi, no, ang alak habang tumatagal, lalong sumasarap. Diba? Wine, the more it becomes old, it becomes good. Pero, paano tatagal ang wine? Ito na sinabi ni Jesus sa Gospel. Kinahanglan ang wine ilagay sa bagong sisidlan, no? Sa bagong lalagyan, para pareha silang tumagal. No? So, brothers and sisters, no? Of course, si Jesus, no, he used this parable in order to teach us about our life as a Christian, no? Kung gusto natin tumagal yung ating mga pagiging Kristiyano, yung ating relasyon sa Ginoo, we need to put it into a new wineskin. Ano ba yung new wineskin? Kitang tanan. All of us are wineskin. No, once na nakilala na natin si Lord, once we knew God, once nakabalo na kita unsa man ang gitudlo ni Jesus, no? Kailangan magpadayon gyud ta. No? Huwag na nating balikan yung nakaraan. Sabi ko nga, kung nanonood kayo ng aking live stream mass last time, no? Kay Lord walang maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin. No? Wala. At sa Ginoo, wala rin yung hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Hindi, joke lang. Walang ganon sa Ginoo. Because for God,
what is important is now. No? Karon. No? Today. Sabi nga, sino sa inyo nakapanood na Kung Fu Panda? Sige, aminin nyo na. Sino nakapanood ng Kung Fu Panda? Yung unang film ng Kung Fu Panda. Na ang sinabi yung pagong doon, sino to? Si Master, yan. Hindi, si Sifu yung isa, yung maliit na puti. Yung pagong, nakalimutan ko yung pangalan, no? Anong sinabi niya kay Po? No? Anong sinabi niya kay Po? No? Sabi niya, do this, do that. No? Sabi niya, I like this. Kasi gusto nang mag-give up ni Po sa pagiging Dragon Master. Sabi ni Shifu, o yung tama yata, si Shifu yata yun. Sabi niya, no. You know, today is what it is important. That's why we call it a presence. No? A gift. No? Every day is a gift. Every day, no? Kada adlaw na nagising ka pa, no? Is a moment of grace. Is a moment of to be continued. Dili mag-rewind. No? Alam niyo, bato-bato sa langit, ha? Bato-bato sa langit. Ang tamaan, pasensya na lang. Sabi nila, di ako nagsabi, ha? Yung mga babae, sila yung mahilig mag-rewind. No? Kay makikita yan, lalong-lalo pag nag-aaway yung mag-asawa. Yung babae lagi yan, ikaw nga, yung girlfriend mo dati, di ba? Women, sabi nila, are good in excavating the past. Rewinding the past. Kaya, ano nangyayari? Ayun, away. Ano nangyayari? No, nahihirapan yung reconciliation. God doesn't look at our past. No, kaya nga kailangan new wineskin. Ibig sabihin, no, every day you continue to renew your love to God. No? Sabi nga, you move on, di ba? Sabi sa mga millennials, move on ka na, sis. Move on ka na, brother. No? Huwag ka nang lumingon pa. If you want to serve God, continue with your journey. Paano yan, Father, No? Bumabagsak pa rin ako. No? I still make mistake. I still fell short. No? Of course. Sabi nga, ng isang saint yata yun, sabi niya, no, if you fell, you pause, but do not stop. No? Pwede ka namang magpahinga, pero huwag kang hihinto. No? Kasi once na huminto ka sa paglilingkod kay Lord, ay, no, may isang matutuwa. Sino natutuwa? Si Tani Boy. Tani Boy na siya ngayon, di na si Tani. No, bago na yung kanyang pangalan ngayon. No? Si Tani Boy. Ayan. May Holy Spirit na pumasok. so, no? Importante, no? We go and serve. Continue kita sa present. No? And try not to look back. No? Di ba, naalala niyo yung asawa at saka mga anak yata ni sino to? Yung cousin ni Abraham, si Lot. Alam niyo ba yung story ni Lot? Nagbabasa kayo ng Bible. No? Nung sinunog, winasak ni Lord ang Sodom at Gomorrah, di ba? Niligtas ni Lord si Lot at yung kanyang asawa. Pero, anong nangyari sa asawa ni Lot? No? Sabi ng anghel, huwag kayong lilingon kasi may mangyayari sa inyo.
So, anong ginawa ng asawa? Tigas ang ulo, gahig ulo, tumingin. Ano nangyari sa kanya? Naging batong asin. No? No? Naging batong asin siya. Naging estatwa siya. Kasi, lumingon siya sa Gomora. So, sabi ng mga saint, especially Saint Augustine, sabi niya, no? For us Christian, no? Looking back, returning to our old self will make us stone. Pwede tayo maging bato. No? Yung mga, diba? Sabi nga, pusong bato. That's what happened. No? Kapag ka nag-serve ka na kay Lord, kapag ka natutunan mo na si Jesus as your Lord and Savior, magpadayon yun ka. Kahit anong sabihin sa'yo ng ibang tao, okay, nagpapasikat lang yung si brother, papasikat lang yung si sister, no? Huwag mong pakinggan. No? What is important is you continue to serve the Lord. Be a new wineskin. No? Ang problema, katulad tayo yung disciple ni John, St. John the Baptist. No? Anong ginawa ng mga disciple? No? Kinriticize nila yung disciple ni Jesus. No? Sabi nila, bakit kami nagpa-fast, nag-aayuno, ikayo hindi? See? Is that a new wineskin? No? Sabi nga ng isang reflection, no? If we are a new wineskin, if we are serving the Lord, we must look not at the faults of others, but our own faults. Paano mo malalaman na nasa level ka na ng nasa mataas na level ng spirituality ka na? Gusto nyong malaman? One clue that you are already in the highest or going to the highest part of spirituality is that you do not anymore look at the defect and faults of others, but your own. Ulitin ko tatagalugin ko. Sa mga Bisaya dyan, kayo nang bahala mag-translate. Kapag ikaw ay nasa mataas ng level ng spirituality, no? Ang titignan mo, hindi yung mali ng iba, kundi yung iyong sariling pagkakamali. At para sa mga santo, alam nyo, wala pa ako nakitang santo na nagturo. Mayroon ba kayo nakitang santo na nagtuturo? Wala pa yata. No? Wala namang statwa. No? May nakita na ba kayong statwa ng santo na nagtuturo? Hindi, kasalanan niya. Hindi, kasalanan. No. Because the saint always look at their own faults. Yan ang isang katibayan that you are a new wineskin. You look at your own defect and weakness, not the weakness of others. No? Kaya alam nyo, dumadami yung mga marites, may nakita pa ako, but di ko na sasabihin nakalagay sa story niya, Marisol. Marites, nakalagay dun sa kanyang story. No? Yung mga yun, no? We should not be like that. No? Kasi nangyayari yung marites if we look more on the defects of others. No? Ang tignan natin yung sarili nating pagkakamali. At the same time, sino bang magko-correct sa iyong buhay? Yung ibang tao? No? That's the problem, no? We are conditioned by the judgment or other people. No? Kaya minsan, hindi tayo maging successful sa ating kinabuhi, no? Because we are very, very, lalo ngayon sa social media, no? Yung mga youth, no? Yung mga TikTok, Facebook, Messenger, no? We are very sensitive. Uy,
Nag-like kaya si, ano ko, ilan na kayang like yung aking post? No? Ilang heart na kaya yung binigay sa akin? No? We are very sensitive to what others think of us. Kilala niyo si Jim Carrey? Of course, Hollywood actor. Oh, si Jim Carrey ba? Yung comedian, very good. Yung gumawa ng Mask, yung ano to, Ace Ventura, ano pa, sikat yun. Hanggang ngayon, no? Nag-ano pa siya, yung naging kontrabida siya sa Sonic 1, Sonic 2, no? Pero alam niyo ngayon, nagbago na siya. No? He changed to become a good Christian. At ano yung sabi niya one time nung in-invite siya magbigay ng talk, no? Sabi niya, live your life, no? Do not be conditioned and do not make others tell you what you must do. No? Kasi minsan tayo, no? Nagpapadala tayo sa mga marites o marisol. So what happened to us? We become, no, what others want us to be. You are not free. No? Hindi mo magawa yung dapat na ikaw. No? The true you. No? Ang nangyayari, maskara yung nasa labas mo. You're like the Pharisees. No? Wala yung tinuod na ikaw. No? And you know, the true us, the true you and me are true children of God. Ang tinuod na ikaw at tinuod na ako ay yung nagtunay na anak ng Diyos. We are free to live our lives. No? Kaya nga, mamili kayo. Gusto nyo maging old wineskin o gusto nyo maging new wineskin? Diba? Maging new wineskin kita. Kasi ngayon, alam nyo, sa akin lang in my own theory, depende sa inyo kung kayo'y sasang-ayon sa akin o dili. Parang last reflection ko na ito. Pero para sa akin, in my own theory, no? Bakit marami ngayong mga kabataan o kahit mga adult ang depressed? No? Bakit marami ngayong nadidepress o nadidiscourage? No? Kahit successful. Kasi, Kasi, masyado silang nakababad sa social media. No? When you are too much immersed in gadget, no? In the cellphone, no? Of course, hindi ko sinasabing masama ang cellphone kasi kung may cellphone din yan, ginagamit ko nga. No? Pero kapag masyado ka nang mayroong kalimutan ko yung term, masakit. Hindi, meron silang term ngayon about yung tao na sa cellphone ba? Kalimutan ko yung psychological sickness na kasi. It's not anymore a attachment. It's already a psychological sickness. Ano niyo ibig sabihin? No? Ibig sabihin, addict, very good. No? Paano mo malalaman? Sige nga, itry mo isang araw. I will challenge you. One day, alisin mo ang cellphone sa iyong kinabuhi. Huwag mong gamitin. Tingnan natin. Sigurado ko sa inyo, yung iba sa inyo manginginig. Lagi. Pag ikaw isang araw, hindi mo nagamit ang cellphone mo at ikay numinig, mag-ingat ka na. Mag-ingat ka na. It means you have to really, do something about it. Kasi darating ang panahon, pag kailangan ng cellphone, gamitin natin. Hindi tayo ang gamitin ng cellphone.
No? So if you are in the new wineskin, alam mo na kung ano yung limit. No? To limit yourself. No? Alam mo yung self-control. No? Self-discipline. No? Para sa atin, no, na devoted kay Mama Mary, ang pinaka-cellphone natin, walang iba kundi ang rosaryo. Yun. No? Maiwan mo na ang cellphone mo, wag mo lang maiwan ang iyong rosaryo. Umangutan na uli ko, kinsa man sa inyo ang may rosaryo sa bulsa karon, taas ang kamot. Ha? Kinsa ang may rosaryo sa bulsa, taas ang kamot. So, ayan. Mamaya, mamimigay si sister ng rosary, ha? Huwag ninyong gawing superstition ng rosary. Ilagay nyo lang sa sasakyan o wala na. No? Kailangan, dala nyo parati yan. Yung rosaryo. No? And kung maaari nga, sabi ng isang exorcist, no, na nabasa ko, kung maaari, bago kayo matulog, ilagay nyo rin sa ilalim ng inyong unan. Ayun, no? Para dili kayo managinip ng masama o magkaroon ng tukso, no? So, kita nyo, gaano ka-importante ng cellphone natin na rosaryo. Diyan tayo ma-attach, diyan tayo, no, ng oras sa pagrosaryo. No? Kaya makatabang sa atin, makatabang sa atong kalag. No? Kaya nga, atong ipadayon ng atong misa, ng atong pangayoon ng atong mahal na ina, no? Natabangan yun ta na maging new wineskin. Praise be Jesus and Mary.